ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagko-contact sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi, kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Wait, so ngayon po, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support her. President. Chavit Singson, nagbigay ng salita sa gitna ng Marcos Duterte alitan. Sa isang eksklusibong panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, inilahad ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang kanyang pananaw sa umiinit na tensyon sa pagitan ng kampo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pangalawang Pangulo Sara Duterte. Bagamat kilala si Singson bilang malapit sa parehong pamilya, ipinahayag niya ang pagkadismaya sa lumalalim na sigalot ng dalawang panig. Pareho ko silang kaibigan. Nakakalungkot lang na sa halip na magtulungan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ani Singson. Nang tanungin kung sino ang kanyang susuportahan sa darating na halalan sa 2028, naging maingat ang gobernador sa kanyang sagot. Ayon sa kanya, nagkaroon na daw ng Alzheimer si Bongbong Marcos nang manalo bilang Pangulo at ito na raw ang huling pagkakataon na susuporta siya sa mga Marcoses. At kay Vice President Sara Duterte ang kanyang susuportahan sa darating na 2028 na halalan. Ikaw lang yung isa sa mga rare siguro na tao na meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwaan itong unity team? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency, dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin mo muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So, pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa naman papile Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health. Pwede small group. So, nag-ayos ako, being the president of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan, ako. For president. Sara for president Hindi, okay lang yan, ako. So, nakako naman si Bongbong mag-slide down. O in the end, bakit hindi po nag-slide down si BBM? Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laki tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No, wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi na Manong, hindi na ako tatakbo ngayon, next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Marami rin naging, hindi ko nang makwento yung mga nangyari. So,
Kaya, Ayaw na niya. so in the So end, kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka lang kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo, di, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagko-contact sa mga mayors, ako nag-arrange lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. so ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi, kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing election. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Wait, so ngayon po, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support President. her. Okay. And Manong, kayo rin po yung kilala bilang isang kingmaker, pero yung family mo is also in politics. Yes. So, there was recently a feature wherein nabansagan kayong super obese dynasty kasi sa pamilya ninyo, 23 candidates ang mula sa Singson family. It's sa nakaraang election. Yeah, I would like to explain that. Yes. Noong araw, ayaw kong dynasty. In fact, I'm one of the authors of the anti-dynasty. We need that law. Dahil kung hindi, ang karamihan kasi dynasty, because they have to protect their own interest. And kung ibibigyan nila sa iba, babalikan sila at sisirain yung mga nagawa kong maganda. So, it's on record, tumakbo nung governor ako, tumakbo yung kapatid ko ng babae na congresswoman, hindi ko sinuportahan. Huwag ka tumakbo ka ako dahil ayaw kong ang dynasty. Nandyan na ako eh. Manong akong gusto ng tao dahil they like you, gusto nila ako tumulong sa'yo. No, hindi pwede. Tumakbo. I have to campaign against her. Wow. So yung mga tao, kung totoo ba, ayaw mong iboto labi kapatid mo, wag niyo iboto. Kung manalo yung kapatid ko, wala na akong credibility. Parang niloloko ko ang tao ako. Hindi nila binoto, talo yung kapatid ko, ang babae. Tukais. Yung babae naman na isang kapatid ko, gusto ko tumakbong mayor dahil pinipilit ako. Wag, hindi ko pinatakbo. So, again, the same. I campaign against my sister, wag niyo iboto. Sir, sigurado ka ba wag na iboto? Gusto namin, wag niyo iboto. Kung iboto niyo, mawawalan ako ng kredibilidad. Parang niloloko ang tao. So, paano So, po ayaw pasok talaga. sa politics ang ibang mga anak nyo rin po, like si Ryan, Ganito Ronald? nangyari. Nung hindi ko sila pinapatakbo, yung mga nilalagay ko, pinalalaki, sinalalaban ako, kontra ko. So, I'm to look for another candidate. So, hanggang dumating ng panahon na lahat ng pinalaki ko, kumalaban sa akin. Di yung anak ko na, kapatid ko, di ako kinokontra. So ngayon po, Kung medyo, gusto ng tao, sige ako. oo, ngayon tanggap nyo na po na Oo. kahit kapamilya nyo, Kasi Okay na rin irrelevant na yung dynasty. Nung araw, takot ang tao, nabibili. Ngayon, kung maski may pera ka, kung masama kang tao, hindi ka buboto. So, irrelevant na yung dynasty. Kagaya ngayon, bawal na nga ang mag-election for 3 times. Asawa rin nila, mga kapatid nila nilalay, the same. So, why not let the people decide? Oo, you Marami believe ng in the- dynasty na nasira Oo. dahil hindi maganda patakbo nila. So, so naniniwala po kayo na ang tao marunong pumili ng gusto nila. marunong na ngayon. Hindi kagaya ng araw na madaling matakot, madaling mabili. Before, umaandar yung Bili-bili ng boto or patronage. No, yung mga ibang politician, they rule through fear. Takot ang mga tao. Ngayon, pag hindi natakot ang tao, wala na, mas anong gawin mo. As a kingmaker, sino sa tingin niyo po ang malakas na kandidato for the 2028 elections, sa presidential elections? Well, as of now, si Sara Duterte pa rin. May As of now, naisip po ba ewan ko kayong kung mga dark masisira horse niya. na maaring lumutang? Wala pa ako nakikita.
Depende lahat sa impeachment na mangyayari. Dahil kung masira nila si Sara o hindi. Pero malakas pa rin si Sara. Na nakita mo, nag-impeachment. Lahat yung in-endorse ni BBM, bumagsak. Lahat yung in-endorse ni Duterte, umangat. Palagay That's a niyo po protest against the ba, Marcoses. nagulat pa po ba kayo nung nagkaroon ng watak-watak sa Uniteam? Nung Yes. nagkahidwaan? Yes, dahil sumama ako dyan dahil unity eh. Pagsasama. Yun ang palagi kong kasama sa leadership ko sa Ilocos Sur. Lahat ang nakalaban ko, kaibigan ko eh. Right after election, I reach out. Pinakaibigan ko sila. Now, you can criticize me, but gusto ko yung constructive criticism. Sige, balatan niyo ako, ituro niyo ako kung anong gusto niyo gawin para matulungan natin ating bansa ako. I like criticism, but it should be constructive criticism, hindi yung... Meron kasi mga attack dog dyan na banat ang banat. Kung sabihin mo pula, itim siya. Kung sabihin mo itim, pula siya. Para lang mangontra Para talaga. lang mangontra. Okay. Meron din mga gano'n na problema. Okay. Well, we'll be asking you more tough questions, Manong Chavit. But Yeah. for now, we'll have to take a short break. At the forefront, we'll be right back.